Alam nyo ang kulit nyo, sabi ngang zero budget nga yung Mindanao Railway Project eh. Zero budget, tapos may mga nagko-comment dun sa post ko na puntahan ko daw sa Malacanang, i-confirm ko daw. Ba't pupunta ko pa sa Malacanang? Eh, question nga siya sa Senado eh. Oh, eto yung video wala nang pupunta Malacanang. Eto na pinag-usapan na nila. Makinig kayong mabuti. If you say on hold, ibig sabihin yung project is on hold, depende sa availability ng funds. Am I correct? The project will be put on hold until the availability of funds. Am I correct? That is correct, Mr. President. That according to the OTR, additional preparatory works, prior to the loan agreement, if ever it pushes through, are not being done because of the lack of funding. In this case, for 2025, Your Honor, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa net po is zero. So talagang on hold po ito. So paano di ba? 0 2025 zero budget sa 5.4 na hinihingi, zero budget, kaya hindi siya naitutuloy, hindi siya matutuloy. It's because up until now hindi magawa yung mga pre-works, yung mga pre-agreement bago gawin siya ng mga kung anong company yung gagawa dyan. It's because walang budget. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung project po ni Tatay Digong noon sa Mindanao na pinag-uusapan noon at talagang inaasahan po ito ng mga taga Mindanao na maitatayo. Ngunit ang nangyari po mga kababayan at mga kapatid, wala pong budget, zero budget po ito. Kaya mga kababayan, dito po matatalo ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala po siyang makukuhang boto doon sa Mindanao sapagkat masama ang loob ng mga taga Mindanao, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit matatalo dito ang partido ni Bongbong Marcos na ni isa wala po siyang makukuhang boto dito? Yan po ang ating bibigyan ng reaksyon, mga kababayan. Meron po tayong basihan dito. Mga kababayan, maririnig po natin kung bakit gustong magpatayo ng railway project doon sa Mindanao. Maririnig po natin ang opinion at talagang henyo ang naisip ni Tatay Digong. Bakit kailangang maitayo itong railway project na ito na inasahan po ng mga taga Mindanao na maitatayo? Panoorin po natin mga kababayan ang kanyang sinabi dito. Railway, the CCT with jobs, livelihood. Dapat ang unang Mindanao Railway talaga. Kasi ang Mindanao Railway mas kailangan natin. We must have a train, a cargo train that's all over Mindanao. Mindanao does not suffer the ravages of typhoons. Mindanao enjoys a fertile climate. Diyan tayo kukuha because that is our breadbasket sa ating bayan. And we have to develop, and in order to, even in the products, farm to market roads improve. If you can have the train, mas madali. It takes only a lot of space and it is eternally running around. If you say on hold, ibig sabihin yung project is on hold, depende sa availability ng funds. Am I correct? The project will be put on hold until the availability of funds. Am I correct? Yan po ang isang dahilan kung bakit matatalo po ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung 12 na yan ay malabo na manalo doon sa Mindanao. Napakalaking porsyento po ng mga registered voters po ang makukuha sana dyan kung ang project ni Tatay Digong ay naituloy. O tignan nyo, wala pala siyang budget mga kababayan. Saan ba napunta ang mga budget na ito?
napunta sa mga ayuda. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan at sabi rin ng mga analista, mga eksperto, na hindi natin kailangan, minsan mga kababayan, ibabalanse natin na hindi po laging ayuda. Hindi lamang nabubuhay ang mga Pilipino sa ayuda, puro ayuda. Kailangan din natin ng mga infrastructure, mga projects na mga papakinabangan talaga. At tignan nyo ngayon, natigil. Ano bang makukuha nyong boto sa mga taga Mindanao? Inalisan nyo ng budget kung saan-saan napunta. O saan napunta yung mga pera na sana ilalaan dyan sa malaking project na yan. O nagsalita si Tatay Digong, ang Mindanao ay malaking espasyo ng mga project na yan. Anong nangyari? Tinigil. Ang tanong, saan napunta? Syempre sa mga ginagawa nila ngayon, pamigay dito, pamigay doon. 'Di ba kung ano-ano mga pinamimigay na yung sanang mga proyekto na yan ay makikinabang ang mga taga Mindanao, nawala. 'Di ba? Yan yung mga project ni Tatay Digong na mga viral noon Yung Mega Subway Project. Ngayon, wala na rin yung Mega Subway Project mga kababayan. Dito sa Metro Manila na mula sa tenement, mula doon sa dyan sa may Mindanao Avenue, na mula dyan, iikot yan, under the ground po. Mula sa ilalim ng lupa po ay pwede na tayong sumakay. At yan, mabilis po yan. Na ang gagawa sana yung Japan. Yun nga lang ngayon, tila isa rin yan sa mga wala ng budget ngayon, 2025. Zero budget na rin. Kumbaga, hindi siya importante. Nung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, yan yung mga inaasahan ng taong bayan Yan yung yan yung tinatawag na era of infrastructure. Yan yung mga panahon ng mga pagtatayo ng mga malalaking project ng nakaraang administrasyon. Ngayon, may mga ginagawang project kaso maliliit ang mga ito. Maliliit lang. Walang amazing. Si Tatay Digong, napakaraming masasyak ka talaga Kabilaan yung mga project Di ba tuwang-tuwa yung mga taga Mindanao? Dahil yung project na yan ay napakalaki yan. Ngayon, nawala na. Nasaan ang pera? Di ba sabi rin ni Congressman Marcoleta, napupunta lang sa corruption. Napakalawak ng corruption ngayon. Yan rin ang sabi ni Katonying, na lantaran po ang pagnanakaw ngayon sa gobyerno. Kaya yung mga flagship project ni Tatay Digong na sana ay itutuloy-tuloy, hindi na naituloy. Sabi nga rin ni Coco Pimentel ganito sa Pilipinas yung paggising mo, nagpalit lang ng Pangulo, yung mga project niya, hindi na naituloy. Ganyan ang nangyari. Diba, kagaya rin nung panahon ni Cory Aquino, yung mga project ni Apo Lakay noon, na malalaking project, hindi na ituloy. Ngayon, ganyan na naman yung nangyari. Tignan nyo, dahil siguro project ni Tatay Digong, ayaw nilang masabi na project ni Tatay Digong yan. Tignan nyo. Yung mga perang yan, pera ng taong bayan yan Ngayon, saan napunta? Sa mga bulsa nila, mga kababayan. Kayo ang mag-comment diyan. Kayo ang mag-comment. 'Di ba lantaran ngayon ang mga pangungurakot ng nasa gobyerno? Kung saan-saan nila binibigay, saan nila inaano. 'Di ba merong nangyayari ngayon na demandahan dahil sa bilyon-bilyon na inilagay doon sa blankong papel? Ilang bilyon yun?
Kung hindi ako nagkakamali, 241 billion. Saan gagastusin yung 241 billion? Hindi natin alam. Na yan sana yung mga inaasahan natin na gagastusin na ipagtatayo ng mga project na magsisilbing pakinabang sa ating bayan. Lalong-lalo na sa Mindanao na huling-huli na sa modernisasyon at sa mga technology. At tignan nyo kung sabi nga ni Tatay Digong malawak ang Mindanao. Mataba ang lupa. Pagka naayos ang mga train na yan, mga riles na yan, yung mga farm to market road, mapapabilis ang kanilang pagbabiyahe ng mga produkto nilang mga gulay na kung ano-ano pa na magkakaroon ng magandang resulta. Yan sana yung isipin ng gobyerno ngayon. Mga project na ikatutuwa ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Mindanao. Huling-huli na sila dyan. O ngayon, anong aasahan nyo na boto? Tas sasabihin nyo mananalo kayo. Pasensya na po ha. Yan lang yung ating masasabi dito. Anong makukuha nyong boto sa Mindanao? Inalis nyo yung mga project ni Tatay Digong na malalaki. Pati mega subway project na sana tuloy-tuloy yan. Dyan din na hindi kasama sa mga itutuloy na wala ding budget. Zero budget din yan. Freezing. Ibig sabihin na stop na unnecessary project na. Anong masasabi nyo mga mahal kong mga kababayan? Magkomento kayo. Nasaan yung mga pera ngayon? Saan napunta? Di ba sa mga bulsa nila? Sa mga bulsa ng mga nanunungkulan ngayon? Tapos magagalit kayo pagka sinisingil kayo ng taong bayan. Di ba kami ang nagpapasahod sa inyo? Tapos yung mga project na yan na wala lang bigla. Sige. Kami ang nagpapasahod sa inyo Kami na mga taxpayers Kami ang nagpapasahod sa inyo tapos wala kaming makikitang mga project. Sinong hindi high blood sa inyo? Tapos ngayon, manghihingi kayo ng boto. Meron ba kayong nagawa? Wala. Tatagal nyo na sa serbisyo. Wala kayong nagawa dyan. Ngayon, para kayo namimili ng boto, ayuda dito, ayuda doon. 'Di ba yung style ng mga politiko ngayon? Hindi ka mapapansin pagka wala kang ganon. Kaya mag-ingat po tayo sa mga namimigay ng mga ayuda na yan dahil galing yan sa pera ng bayan. Yan yung mga tax sa binayad natin na sana nakikita natin na magagamit natin in the long run na makikinabang ang bawat Pilipino. Daming natuwa nun ngayon, iyak ang mga taga Mindanao mga taga Mindanao. Ini-stop ang project ni Tatay Digong May mga itinuloy pero maliliit lang ang mga ito, mga kababayan. Yan, sila na ang nagsabi. Zero budget. Kaya mga kababayan, salamat sa inyong lahat. Pa-like at pa-share po ito. Kaya wag po kayong paluloko sa mga kung sino-sino dyan na mangangako. Wala naman, napapako naman. Buti pa itong palamura Yung kanyang sinabi nung campaign niya, ginagawa niya. Drug war. Alisin yung mga ano-anong mga krimen. Payapa ang mga kalye. Walang snatcher. Walang mga holdupper. Ngayon, napakarami. Ating mga minor de edad nang i-snatch na. Napakarami niyan.
Grabe ngayon, mga kababayan. Salamat po sa inyo, mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid. Sana po nagkaroon na naman tayo ng mahalagang mga information na hindi talaga na ipapalabas. Na minsan nabubulag tayo ng mga marketing, mga pinapakita nila sa TV, sa mainstream media na nakakadaya po. Kaya salamat po sa inyo, pa-like, pa-share po, isang subscribe po dyan. At sana po, lagi po tayong manalangin po na maging okay po ang bawat Pilipino. Save the Philippines, palalong mga nasa gobyerno ngayon. Salamat po ng marami. Once again, ako po si The Wonders Philippines na laging nandito para magpahayag ng mga katotohanan. Mabuhay po.